hang out the whole next day, laughing, having fun. Yo, what's up guys? Welcome sa pinaka-epic na anthropology video at ako si Cesar. Samahan niyo ako mag-time travel pabalik sa sinaunang panahon. So basically, ipapaliwanag namin kung paano naging tao ang mga unggoy na hindi nagbumukod sa ng science. Sasakupin natin lahat mula chimpanzee hanggang modernong tao. Ready na ba kayo? Rolling na tong cup. Feel ko talaga ito yun. Hindi, bes. Tingnan mo to. Sa pagkakatanda. Dito ang start niya. Hindi, tingnan mo, oh. Hindi Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Like, wait lang kasi, gato yon. Simula tayo sa mga primate. Sa mga pinsan natin, like gorilla, bonobos, lalo na yung sinasabi natin chimpanzee na halos kapares na natin. Specifically speaking, 98.8% yung pagkakaparehas ng DNA ng tao at ng chimpanzee. Yung 1.2% nun, yun ang game changer. Game changer talaga pag nakauno tayo sa project na to. So let's go. Parang ganito yan, ganito yan. Kasi 98.8%. So technically, para tayong matalinong klase ng unggoy na marunong lang naman mag-TikTok tsaka may wifi, di ba? So hi guys, ngayon samahan nyo kami na aking mga kasama. So ang gagawin namin ngayon, maghahanap kami ng pwedeng interviewin about sa human evolution. And titignan din namin kung meron silang any ideas regarding about it. So ngayon, tara, samahan nyo na kami. Let's go! So hi guys, ngayon nagbabalik na naman tayo para maghanap ng interviewin about human evolution. So tara, tingnan natin kung mahanap tayo. So, ayun, makikita nyo dito, parang super sweet nila, di ba? Pwede natin silang tanungin. Hello po. Pwede mo magtanong? Ito po yung tanong. Naniniwala po ba kayo na nanggaling tayo sa mga unggoy, ganun? Siguro. Pero di ba parang weird? Bakit wala nang evolution ngayon? Ma'am, parang common misconception po natin yan kasi evolution doesn't stop po. So kahit hanggang ngayon, nag-evolve pa rin tayo. Yes, so naman, katulad ngayon, di ba, super init kanina, tapos ngayon, naulan. So that's another reason to continue evolve. So, yan, napakinggan nyo naman yung idea niya. So, maraming salamat po. Thank you. So, yan. Thank you po! So ngayon, itutuloy natin yung interview at parang meron ako nakikita dito parang pupogi talaga nila. Kaya samahan nyo kami. Let's go! Hello po mga Puslanggar. Pwede po mga magtanong. Yung first question ko is, ano nga para sa inyong evolution? At kung naniniwala po ba kayo na galing tayo sa mga unggoy? Kung kasi kung may unggoy, at kung galing tayo sa unggoy, bakit may unggoy talaga? Kuya, hindi po kasi tayo directly galing sa mga unggoy na yun. Meron lang tayong common ancestor. Magkaibang branch to words. So parang hindi pagkakabalan. Yes. Yes, isa lang po yung pinanggalingan natin. Pero malaki na yung pagkakaiba natin ngayon. Laki na nga ng differences natin ngayon. So yun, parang kulang pa yung interview natin today. Kailangan pa natin maghanap. Maghanap tayo. Like, kulang pa talaga. Ayun si ma'am mo. Pwede Ayun, siyang let's go, tanongin. let's go. Tara, tara. Hi ma'am, good afternoon po. Pwede po kayo ma-interview ma'am? Yan, dito po tayo sa gitna ma'am. Yung question po namin, ma'am, is, do you think na legit ba talaga yung evolution? For me, evolution is real. Because the more we learn, the more na nakikita natin yung changes o yung pagbabago
within the human behavior, anatomy, and the overall pag-iisip ng mga tao. Okay po ma'am, napaka-wonderful ang sagot niyo. So, thank Super you po. wonderful, ma'am. Thank you po, ma'am, sa oras. Thank you po. So yun guys, karamihan naman pala sa atin is merong idea ano ang human evolution. Pero may mga part lang talaga na parang naguguluhan sila, ganun. And kaya nagkakaroon ng importance kung bakit may ganitong project. And isa sa mga reasons kung bakit tayo nag-evolve as species is syempre para tayo survive and also para makapag-adapt sa environment na meron tayo. Okay na yan. Okay, tara na. Wait, I have a bright idea. Dahan-dahan. So hi guys! As you can see, diba, iba yung background namin. Hulaan nyo nasan kami. Hindi ko na ulitin to, guys. Ano ka ba, te? Isipin mo masaya itong ginagawa natin na ang atake natin, immersion, ganun. Correct ka dyan, te. Kasi sabi nga nila, the best way to truly understand the narrative of art is to experience it. Nga, sino nagsabi na ilalagay ko sa Basta. Eh, kung totoo siya nagsabi, Ako, te. Ako, okay? atake! But anyway, so yun, para mas feel namin yung vibe noon, like pumunta kami ngayon sa gubat, like immersion to, legit. Oh, baka survival challenge ito. Lamok pa lang, panalo na. Gagayahin namin yung sinaunang lifestyle ng mga hominid, kung paano sila gumawa ng tools, shelter, at syempre baka kung paano sila gumawa ng apoy. Let's go, mga best, in Homo habilis time! Yes! Guys, sobrang sukal ng gubat dito, nakakatakot. Ayun. Uy, wait lang. Kasi huwag masyado tayong maingay. Wala tayo sa territory natin. Like, nasa gubat tayo. Ayun, tignan nyo, natinig nyo yun. True guys. But anyway, so recap lang sa mga nalaman namin and yung mga theories sa pasikot-sikot on like how we evolved from apes. And alam nyo ba guys, may nabasa ako sa Red App. Hindi ko na sabihin kasi di naman kami sponsored. Like, hello. Sponsored! Like, over naman sa sponsored. But anyways, napanood ko nga doon na parang lahat daw tayo galing tayo sa mga pinaka-nonchalant na proconsul. What do I mean by nonchalant? It's like, sobrang nonchalant sila. Akit sila sa mga puno, ganun kakain sila. Tapos wala silang pakialam sa kapaligiran nila. Like, as in legit. Tapos all fours pa sila umakas sa puno. So ibig sabihin nun, mas nagre-resemble sila sa mga unggoy ngayon. Sapat lang. Tagal! Then ano naman, after proconsul? Ito na nga, wait na, nagmamadali. So after nun is yung RD or tinatawag na RD Piticus. Eh, di ba yung RD fossil ang sasuggest ng bipedalism? Kasi nga, yung mga kamay daw nila may arches na. So, possible na nakakapaglakad na daw sila. So yung sa preconsul, wala pa pala. Oo, te, correct ka dyan. Kasi flat pa yung gamit nila. And alam nyo ba guys, etong RD, ito yung parang intermediate between humans and apes. Kasi ito yung parang nag-feel sa missing links. Pwede. So update, may tayo pala dito. Yeah! So update, guys, pala maingay dito, no? So update guys, nasa venue na kami. Makabenyo ka naman, di lang sabihin gubat. Saps. Campsite na lang. Wag na magtalo. So yun guys, nasa campsite na kami ngayon. And as you can see, gagawa kami dito ng shelter. Dito kami kakain. Dito kami matutulog. Para mas feel namin like, yes! So watch nyo kami. Ay, oo nga pala. Watch nyo kami guys. Watch mo kami, guys. Dito na dito. Kita ba? Ayan.
Guys, update ko na lang kayo dito. Hindi ako yung studio doon. Guys, tingin. Hi. So, see you guys. Ay, parang multi-visit talaga ako dito. Narinig ko na yung pamilya ko. Tantalan mo na eh. Dinamay mo kami dito. Huwag kang eksena dyan. Oo nga, sa'yo! Dito na sa email ko. Grabe, yung mga tools noon, di basta-basta, yun yung senyalis na katalinuhan nila. Parang, ano na guys, parang hindi naman tayo matatalino. Be, senyaris yan ng disgrasya kung di ka maingat. Totoo, te. Nakakapagod ko pa yung gagawa natin. Saka guys, isipin nyo, paano kaya nila unang naisip yung mga gantong bagay? Like, sino kaya ang unang nakaisip na pag nakakuha sila ng bato, pwede nilang gawing tools to? Ay, totoo, iba din talaga nagagawa ng pangangailangan ng mga species, no? Like, lalo na yung mga tao. Sabihin na natin yung mga hominids. Hominids. Over naman. Pero alam nyo, naguguluhan ako. Di ba sabi mo kanina, Cesar, merong RD at proconsul. Pero sa mga nababasa ko kasi, ang possible common ancestor daw ng apes at humans ay yung Dryopithecus at yung Ramapithecus. Ayun. Dryopithecus, yung sinasabi nilang pinakamalapit na link between apes and humans. Sila yung mga walang crest sa skull and sila yung may canine features. Yung Ramapithecus naman, sila yung parang pinaka-advanced like version 2.0. Ay nako, sa dami-rami na nangyayari dito sa ating mundo. So first, hirap na malaman kung alin ang nauna, kung alin ba yung tama. Like, girl, alamin pa ba natin yun? Kaya nga may mga mahalagang tanong na ganito, te, para gumagana yung brain cells nyo. Brain cells ko. Syempre, brain cells nating lahat. Be, wala lang ako brain cells. Ano dito? Kaya kailangan patuloy tayong mag-aral at mag-explore. Para syempre, pagdating ng panahon, masasagutin natin yung mga tanong na yan. May point yun. Wait, ikaw yun, Ruel? Wow! Bumabasa Ib- sila! Iba talaga yung epekto pag nakagat ng lamok. Guys, sa tingin nyo, alam na kaya nila noon na nagbabago sila? Malabo. Pero baka may kutob na sila. Baka nung una din silang nakakita ng upward yun. Doon sila nagising. Ay guys, wait lang. Bakit? Saan ka punta? Habang naghanap ako ng mga kahoy kaganina, may nakita akong interesting. Ngayon, gumawa ako ng timeline ng mga evolution. Wow! Nice, nice. Okay, tingnan natin to. So, ang una pala, sa Helanthropus chandensis, nakalagay was 7 million years ago. So, possible din na silang una naglakad ng tuwid. Then after naman nila ay Australopithecus afarensis. Si Lucy, 3.2 million years ago, and naglalakad na siya upright. So next naman is si Homo habilis, also known as the handyman. Kasi 2.4 million years ago, marunong sila gumawa ng tools. Sunod naman dito, Homo erectus. Matangkad, matatag. And nabalitaan ko rin, naglakbay palabas ng Africa. Dami na. And syempre, hindi tayo magpapahuli. Homo sapiens. Tayo na yan. Around 300,000 years ago. And galing din sila atang Africa. Tingnan nyo to, may Neanderthals din. Matatalino rin sila parang mga tao. At meron din Homo floresiensis, parang habit version ng mga tao ngayon. So madami palang klase ng tao. Akala ko kasi tayo yung B-Day. Exactly, akala ko rin. Pero parang yung timeline natin, para siyang isang puno, pero super dami ng sanga na hiwa-hiwala. You know, the branches and all. Didilim na, no? Saan na tayo nito? Hindi ko alam eh. So hi guys, this is the moment we've been waiting for and magbo-bonfire na tayo as you can see. And super chill lang tayo dito mag-uusap. So yan. So, pag-uusapin natin ngayon ang evolution, mala KKK. Be-revolution talaga yung kanila. Evolution pala yun. So yun, edi sabihin na nga natin na galing tayo sa apes. Pero paano nga ba tayo nag-evolve from there? Kaya nga kasi parang
Mukha siyang straight line na from apes to tao. Pero bigla kasing nag-transform eh. So, pero yun, parang common ancestor lang naman tayo sa mga chimps, no? Yes, ancestor natin sila from 6 to 8 million years ago. And nag-branch out na. Kaya, hindi siya like linear. So, yung family tree, like super sabog-sabog siya. So, sino nga nauna ulit? So, para nga i-remind kayo, di ba nga tinignan natin yung timeline ni Rowell kanina? So, una, yung Sahelanthropus chadensis. Sila yung mga galing Central Africa mula nung 7 million years ago. Bale, yung itsura nila is yung halong ape at meron silang human features. May possibility rin na nakakalakad sila gawa nga nung upright na. Pwede silang makapaglakad ng upright gawa nung shape ng kanilang skull. Tikilala niyo yung Lucy? Sinong Lucy yung kapitbahay namin? Nabanggit ko na talaga kanina yun. Hindi yun. Kasi yung uri niya, kasunod nun, yung Australopithecus afarensis. And Oo, marunong na siya diba? makalakad, di ba? Oo, mga 3.2 million years ago na ata siya. Yes. Kung naninirahan Oo. ngayon dito. So, ang atake talaga ni Lucy, trendsetter. Sobrang laki talaga ng discovery na yun. Kasi like, parang bago pa sila makalakad, like parang buo na talaga yung bungo nila. Ang kaso, maliitan talaga sila. Like parang 3'5" lang yung height nila. Pero walking on 2 legs, di ba? Diba? Super galing. Pero tingin nyo, saang stage kaya tayo nagkaroon ng big brains? Big brain. Nung nagkaroon ng mga handyman 2 million years ago, nagkaroon na rin ng mga Homo habilis. Which is, ang galing kasi marunong na silang gumawa ng mga weapons at tools gamit ng bato. Tapos, paglipas ng panahon, mas nag-evolve sila at mas tumalino. True ka dyan. Kasi sumunod na rin agad dyan yung, ano nga yung kanina? Homo erectus ba yan? Ayun. So, level up na tayo mga best. Ang alam ko kasi, marunong na rin gumawa sila ng apoy. Tapos, sila rin yung unang nag-travel sa Asia na nag-explore din ang atake. And like, exploration ng atake na dinaig pa si Darwin. Over naman sa Explorer na para bang kinabog na si Dora. But anyways, edi after na niyan yung Neanderthals. Hindi talaga. Bago nyo yung pag-usapan muna natin yung mga parang nasa garden. And we call this Homo floresiensis. Na para bang sunflowers sa Plants vs. Zombies. Oo, mga 3 feet tall sila and nakatira sila sa island ng Indonesia. Sabi ng mga scientists, kaya raw ganun yung size, gawa ng pagkakabukod nila sa island. So, para siyang island dwarfism. Pero yun, nagamit din sila ng tools. Tapos, ang alam ko, kasabay din nilang nabuhay ang mga Homo sapiens at ang mga Neanderthals. So habang for the Ice Age, ang mga Neanderthals natin, yung mga Homo florescens na lang. Sila ba yung chill lang? Homo floresiensis O, kasi. tamo. Ano yan? Homo floresiensis Floresiensis. kasi. Tapos di rin sigurado saan baga silang branch ng family tree. Kung saan galing, kung Homo erectus ba or sa ibang group. Pero yun nga, kanya-kanya silang buhay. So sa Homo neanderthalensis, parang 400,000 years ago to 40,000 years ago, I think, parang matigas na kasi yung bungo nila doon. So basically, immune na sila sa cold treatment. I mean, charot. But anyways, yun na nga. Cold, ano siya, like, immune na siya sa lamig kasi nga during Ice Age siya. Tapos yun, matatalino na rin sila. So, matalino talaga kasi akalain nyo ba naman, naggawa sila ng mga tools na ginawa natin kanina. Like, aminin nyo, super sa hirap. Diba? Correct ka So, dyan. yun. Tapos nabalitaan ko pa, na-search ko before tayo mag-camping na yung mga bangkay ng ng kasama nila, sila din yung naglilibing. And then, yung another thing naman na nakita ko din, yung mga drawing sa kuweba, sila din yun. So, basically, yung DNA nila is same na rin sa DNA natin. So, ayun, Homo sapiens na. Tayo na yon. Mga 300,000 years nang nakalipas. Tama ba? Sa Africa sila galing? Oo. Sila rin yung gumawa ng mga cave arts, nag-civilize at gumawa ng mga societies. Tapos sa panahon natin ngayon, tayo naman yung gumagawa ng gadgets, tapos sa technology. So, ayun, patuloy lang ang development. So bale, tree climbing apes, then upright walkers, then naging tool makers, and also naging cave dwellers, tas tayo tiktokers. Like, ganun ba, anak? Oo, parang Siguro. gano'n na nga. So, yun na nga, no? Parang,
ang layo din pala ng naging evolution natin. Like yung nabanggit natin. From apes hanggang sa atin. Di ba? At nasabi natin na sa dami ng mga pagbabago na nangyari sa mundo, nasabi natin talaga na mas marami pang evolution na mangyayari sa mga susunod na panahon. Tama. Yes. So guys, that's it. Sana marami kayong natutunan at nalaman sa makabuluhang vlog namin. Kuya Kim Yarn. So yun guys, I think that's it. Bye! Bye! So, yun guys, bale, ang evolution, hindi lang tungkol sa past yan. Baka ongoing pa rin, pero somewhere na lang. And so yun, sana natuwa kayo sa super chill naming vlog and wala naman nangyaring kakaiba, promise. Guys, indoor project na lang next time ha. Pero feeling ko kung hindi lang isang story. Creative approach. Very good, guys. Sayang lang at parang may nakorap. What do you mean, sir? Oo nga, saglit eh. Mag-ayos lang ako. Alam mo, Cesar, tama na yan. Gutom na ako. Kaya mo siya. Hindi na pa eh. Ano yun? Narinig nyo ba? Wala naman na. Meron talaga legit. Wala. Ano ba? Tara na! Takbo! Tara, takbo! Yung phone ko!